Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay to mga kababayan, mga kanalays, update ho tayo. Ha? Update tayo dito ho sa maanumalyang flood control issue. Na kung saan ay si Pangulong Bongbong Marcos ay may bago hong update sa nangyayaring pag-iimbestigasyon dyan. At meron din ho siyang update ho rito kay Boy Maleta. Dito ho kay dating Representative Saldico, mga kababayan. Natatandaan nyo ba, ito si Pangulong Bongbong Marcos ay may itinapik na kung saan ay itong kampo ni Saldico ay binablackmail si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan ay wag daw tuluyan ikansila itong passport ni Saldico at hindi na raw sila maglalabas ng video. Parang bata yung tinakot nyo Parang ang tinakot nyo yung baguhang baguhang politiko. Huwag nyo kalilimutan, lagi nyo isiksik nyo sa utak nyo. Itong si Pangulong Bongbong Marcos, anak ho ito ni Ferdinand Marcos Sr., isa sa pinakamagaling hong presidente sa buong mundo. O ito mga kababayan, may update ho si Pangulong Bongbong Marcos about ho sa pasaporte ni dating Representative Saldico. Pakinggan natin. Kaya in-instructionan ko na bigay tungkol magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Maraming salamat po. Magandang araw po. Ayan mga kababayan, mga kanalay, sa maliwanag ho, may bagong report ho si Pangulong Bongbong Marcos na kung saan itong passport ho ni dating Representative Saldico ay kanselado na. Wala ng visa. So, ibig sabihin, ito hong si Saldico, kaya siguro binablackmail ito si Pangulong Bongbong Marcos na wag kanselahin ang kanyang pasaporte para hindi na siya maglabas ng video. May plano ho itong mag-cross country at magtago sa iba't ibang bansa. Hindi na raw sila gagawa ng video. Kahit naman gumawa ng video, wala namang maniniwala dyan, kundi mga DD-shit lang. Okay, mga kababayan, speaking of Saldico, naalala nyo ho ba itong si Saldico, naglabas ho ng iba't ibang video na kung saan ay meron hong napakaraming maleta. At may bulilyaso pa dahil yung isa hindi ho natanggal ho yung sale ng label ho ng maleta. At nabisto ho ng mga netizen na kakasale lang sa SM. Ibig sabihin bago lang nabili itong maletang ito, hindi itong picture na inilabas niya, hindi ito yung mga dati. So ibig sabihin sinet up lang. O naalala niyo ho ba yun at meron hong nahagip ho dyan ng isang sports car. At nakita ho sa video yung conduction sticker ho doon sa may salamin harapan ho nung sasakyang sports car. Nalaman na ho kung sino may-ari niyan
at iimbestigahan ho ng BOC. Pakinggan muna natin to, mga kababayan. Hindi natatapos sa male-maletang pera ang pagsubaybay ng Billionaire News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Zaldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal. Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries, ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration. Nako. Listado. No? Listado. Isa lang ibig sabihin yan. Yung mga picture, larawan na ipinresenta ni dating Representative Zaldico, new lang. Bago lang. Ha? Kung di dahil, alam mo, ewan ko sino nag-set up nito. Malamang ito, pinadala lang siya kanya sa ibang bansa. Ito, mga larawang ito. May inutusan siya sa Pilipinas na mag-set up kinang ganyan. Bumili ka ng mga maleta. Bulilyaso na dun sa conduction sticker, dun sa sakyan, dahil nahagip ng camera. Bulilyaso pa dun sa label na isang maleta kasi hindi natanggal yung sale dun. Ha? Talagang no perfect crime talaga eh. Meron talagang no perfect crime talaga eh. Meron talagang bakas na may iwang bulilyaso eh, no? Ha? Registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row at siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Ayun ho, mga kababayan, mga ka-analyst, nababanggit ho yung pangalan ni Sam Versosa. Yung
pinakapinuno ho ng front row at dati hong tumakbo ng mayor ho dyan sa Maynila. Kalaban ho ni Isko Moreno at ni dating mayor Hani Lacuna. Noong 2025 lang to. Oh, nako mga kababayan, mukhang malalaman kung saan ho ginanap ang shooting picture ho na yan. Kasi, according ho dito, iimbestigan ho yan ng BOC. Ng Bureau of Customs. Pakinggan natin. Mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa Nako po. sa Maserati na lumabas sa expose video ni Zaldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Socali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Socali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. Co-founder nito ang celebrity at dating kongresista na si Billionario Sam Versosa. Ang kumpanyang Modena Motorsports Incorporated ang nag-iisang authorized distributor ng sasakyang Maserati sa buong bansa. Ilang beses naming sinubukan kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito kailanman tumugon sa aming mga mensahe. Kumonsulta kami sa ilang mga abogado at opisyal ng pamahalaan na may sapat na kaalaman pagdating sa kalakaran ng luxury car importation. Tumanggi silang magpakilala pero ayon sa sources na aming kinonsulta, indikasyon ng conduction sticker na dumaan mismo mula sa kumpanyang Maserati patungong authorized distributor ang nasabing sasakyan. Muling nakakuha ang Billionaire News Channel ng ilan pang transaction documents. Sa isang BOC document, direkta ang importation ng kumpanyang Brilliance Auto Corporation sa kumpanyang Maserati mula sa Modena, Italy. Nakuha rin namin mismo ang invoice ng Maserati sa Brilliance Auto para sa naturang sasakyan. April 18, 2022, issued ang order kasabay ng 2 pang Maserati MC20 at 3 Maserati Grecale GT. Ang kabuuang halaga aabot sa $600,000 o approximately 35 million pesos. Ito ay kahit na ang Modena Motorsports lang dapat ang authorized distributor sa buong bansa. Ayon sa kinonsulta naming sources, isang malaking posibilidad na tinitingnan dito, pagmamay-ari rin ng company owner ng Modena Motorsports ang Brilliance Auto, kaya ito nakakaangkat direkta sa Maserati sa Italy. Pinuntahan namin ang building kung saan addressed ang Brilliance Auto Corporation. We've been waiting for more than 30 minutes para makapag-set ng appointment sa Brilliance Auto Corporation. So na wala pa rin update sa atin. We're gonna wait if makapag-set tayo o makakuha tayo ng chance sa makausap itong Brilliance Auto Corporation. Matapos ang mahigit 1 oras na paghihintay, sinabi ng ilang staff ng building na wala pa raw maaaring kumausap sa amin. Sinubukan uli namin kunin ang panig ni Sam Versosa pero muli, hindi ito tumugon sa aming mga mensahe. Patuloy rin naming kinuha ang panig ng DTI sa pagsisiyasat kung bakit naka-address ang Socali Trading sa building ng Front Row sa Quezon City pero hindi raw muna sila magpapaunlak ng panayam. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News. Ayan, nako mga kababayan, nakakapagtaka, ayaw humarap, ayaw magsalita ho ni dating congressman at tumakbong mayor ho sa Maynila, si Sam Versosa, yung namumuno ho dyan sa front row. Mukhang lalalim ho ang pag-iimbestiga ho nito. Nako, mukhang magkakaalamanan kung saan nakaparada ngayon yaang sasakyan na yan. At kung kailan ginanap yung shooting na yan. At pag pinuntahan yung bahay niyan, malalaman kung baka dyan sinot yan kasi makikita yung mga background doon sa gilid-gilid ng maleta. So, abang-abangan ho natin yan mga kababayan kung magsasalita ho itong si dating congressman na tumakbong mayor ho ng 2025 na si Sam Versosa. Nakakapagtaka. Ba't ayaw sumagot? Ayaw tumugon sa Billionaire News Channel. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.